Bakit nga ba itong design na to ang pinatato ni Mrs.? Kung gusto nyo malaman, tara samahan nyo ako sa mixing video tutorial na ito. Mapagpalang araw sa lahat. Ang piyesa natin ngayon ay watercolor na Anchor at saka compass. Si client nga pala ay asawa ng isang seaman, kaya pala ito yung gusto niyang ipatato. Gusto niya yung related sa trabaho ng asawa niya. So, alam naman natin pagka seaman, itong mga bagay na to ay napaka-importante at saka isa sa mga sumisimbolo sa kanilang trabaho bilang isang mandaragat, ang angkla at saka kompas. Siya nga pala si Ma'am Jenny ng San Mateo Rizal. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Sa pyesa na to, dalawang size lang ng needle gamit natin. Gumamit tayo ng 7RL para sa lining at gumamit din naman tayo ng 9M1 para sa shading. Bali yung angkla at saka yung compass, black and gray lang yung kinulay natin dito. Tapos yung magiging background natin, dun tayo gagawa ng watercolor. So dito gumagawa tayo ng background. Ang gamit natin dito, dark blue. Tapos magta-transition tayo dyan ng medium blue o minsan kung tawagin country blue kung sa ibang brand ng ink. Ganyan lang po, bali kakain tayo ng konti dun sa unang kinulay natin na dark blue para sa magiging transition niya. Pagka mag-blending po kayo, wag yung basta idudugtong nyo lang yung susunod na kulay dun sa dulo nung una nating kinulay. Dapat po kakain tayo ng bahagya para walang putol yung pagkakakulay natin. Tapos eto, pagkatapos ng medium blue na kinulay natin, nag-blending naman tayo ng teal para medyo maliwanag yung dating. Tapos alam nyo yung parang kung tawagin ay ombre. Ganun po ang pagbe-blending. Mula sa dark, palite lang siya ng palite. Dark, medium. Kung halimbawa galing kayo sa dark, pwede kayong, kung wala kayong available na pang sunod o pang blending doon, pwede tayong gumamit ng white. Mix tayo ng white at saka ng blue para magawa lang natin yung transition na kailangan natin gawin sa paggawa ng mga watercolor effect na tattoo. Kahit po hindi sa watercolor, kahit sa ibang pyesa po, ganun po yung pagbe-blending na ginagawa ko. Bali sa lubid, kulay dilaw yung pinulay natin na pangkaraniwan naman na nakikita natin sa mga kulay ng lubid bukod sa kulay blue. Dilaw po yung kinulay natin. So eto, nag-highlights na tayo dito sa baba para mamaya wala na tayong babalikan, para dito na lang tayo sa ibabaw mag-focus uli dahil natapos na natin o tinapos na natin yung pinakababang pyesa. So ganun pa rin, black and gray pa rin yung compass. Tapos mag-background lang tayo dito ng watercolor. Meron tayong ginamit na maroon, red, tsaka orange sa mga transition ng mga kulay ng watercolor na ginamit natin dito. Tapos meron din dyang green at tsaka dilaw. Yun po yung pambalance natin doon naman sa kabilang parte ng compass na ginagawa natin. Sa pagkakashade naman po nung pinaka watercolor effect natin na background, diskarte nyo na po kung paano nyo po siya isi-shade o kung anong magiging kalabasan na itsura. Pwede nyo parang talsik-talsik yung itsura nung pinaka watercolor. Basta diskarte nyo kahit ano pong itsura nyan, basta masunod nyo lang po yung tamang blending o tamang transition. Magagawa nyo po ng maayos yan. Basta magawa nyo lang po yung importanteng bagay na yan sa pagbe-blend para makagawa ng watercolor effect. At yun, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.